Mic check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mic check. 하나, 둘, 셋. 오케이. Good morning, brothers, sisters. Magandang umaga po, mga kapatid. Okay, nice to meet you. Kinagagala ko po kayong makita. God give us a lot of the grace, but especially God give us another chance to evangelize through this coming summer retreat. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng napakaraming biyaya. Gayon din, nagbigay ang Diyos sa atin ng pagkakataong makapag-evangelize ng marami sa summer retreat. So I think we have only 3 weeks now, right? Kaya magmula ngayon, meron na lang po tayo natitirang 3 linggo. Tama po ba? Brothers and sisters, are you ready? Mga kapatid ko, handa na po ba kayo? Did you register your name? Nagpa-register na po ba kayo sa pangalan ninyo? Also, did you praying for your inviting newcomers? At ipinalangin nyo na po ba yung inyong mga inimbitahan? If you are not, you don't have any newcomers, your family, friend, relatives, you have 3 weeks, so you can try. Do your best to evangelize your lovely one. Kung wala pa po kayong naimbitahan, ang inyong pamilya, kamag-anak, mga kamag-anak po, may 3 linggo pa po kayong para ma-evangelize ang inyong mga minamahal. Okay, I want to share today the King Hezekiah's reform. Kaya nais ko pong bahagi sa inyo yung si Hezekias po na nagpanibago po. So somebody, do you want to recover your Christian life? Today's topic will be benefit for your Christian life. Kung meron sa inyo na gusto talagang mabago ang inyong buhay Kristiyano, ito po yung makakatulong sa inyo. Also, to saving our time, I want to show some verses through the screen. So, if you are not easy to find your Bible verse easily, you can watching the screen. Kaya para makakuha po, mapaikli po natin yung oras po, mapakita ko ng mga verse para makita po ninyo. Okay, people start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Holy and merciful Heavenly Father, God who love us, thank you so much, save our life. Banal at mahabagin naming amang Diyos na umibig sa amin, maraming salamat po sa pagliligtas sa aming buhay. People, we are saved, we are not deserve your grace and mercy and the love, but you save us through the blood of Jesus Christ. Bago po kami naligtas, hindi po kami nararapat sa iyong biyaya at pag-ibig, ngunit iniligtas niyo po kami sa magitan ng dugo ni Jesus. But while we are having a Christian life, we need to your more grace and mercy and the great power of the Holy Spirit. At habang nabubuhay kami sa aming buhay Kristiyano, kinakailangan po namin ng higit na biyaya at pag-ibig upang makapagpatuloy po kami. So please, Lord, let us be always abide in the church, abide in the Lord. Kaya Panginoon, pakiusap, nawa palagi po kaming manatili sa Panginoon at panatili sa church. The Lord, thank you for giving a wonderful chance evangelize the many lovely ones through this coming summer retreat. At Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng dakilang pagkakataon makapag-evangelize ng marami naming minamahal sa summer retreat. We believe that someone who are not saved, they will be saved through this summer retreat. So they will be go together with us in heaven. So please, so let us focus this summer retreat. At naniniwala po kami na ang aming mga imbitahan na aming mga minamahal ay makakasama namin sa langit. Kaya pakiusap, manawa mag-focus po kami sa summer retreat. So whenever we are watching the breaking many news, worldly news, there's a lot of evidence, sign of end of days. Please, it means Jesus' second coming so near. So please let us be ready to coming of Jesus Christ. Habang nakikita po namin yung pandaigdigang mga balita, nalalaman po namin na napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesus. So while we are studying, especially King Hezekiah's life, please let us apply some lessons through today's sermons. Kaya habang pag-aaralan po namin ang mga aral tungkol kay Haring Hezekias, nawa may apply po namin ito sa magitan ng sermon na ito. Thank you for everything. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Salamat po sa lahat ng bagay. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, first, let's look at 2 Corinthians chapter 29. Una, buksan natin Ikalawang Kronika, chapter 2 29. Chronicles. Ikalawang Kronika. Chapter 29, verse 1. Chapter 29, verse 1.
Mm. Second Chronicles chapter 29 verse 1. Okay, this verse, I will read it. Babasahin ko po. Si Hezekias ay nagsimulang maghari nang siya'y 25 taong gulang at siya'y naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abiyas na anak ni Zacarias at ginawa niya ang matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. At sa unang buwan ng unang taon ng kanyang paghahari, kanyang binuksan ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon at kinumpuni ang mga iyon. The verse 2, I will read again. At ginawa niya ang matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. And then verse 3, let's read all together. 3, 2, 1. Sa unang buwan ng unang taon ng kanyang paghahari, kanyang binuksan ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon at kinumpuni ang mga iyon. The today message begin with the story of the famous king Hezekiah in 13th king of Judah. Ngayon po yung mensahe po ay magsisimula sa kwento ng sikat na si Haring Hezekias, yung 13 hari ng Judah. As you know well, the King Solomon, after King Solomon, the BC 900, 아니구나. 70 to, 1010? 아니지. 930, right? Divided. So those Israel, there's 20 kings. South Judah also, those Israel, 19 kings. South Judah, there's 20 kings. Gaya ng inyong nalaman, sa panahon ni Solomon po, mula nung 930 BC, ang North Israel po ay meron pong 19 na hari at ang South Judah ay may 20 hari. So, South Judah, King Hezekiah is the 13th king. At sa South Judah, si Haring Hezekias po ay pang-13. When he was the king, he was only 25 years old. At siyang, nung naging hari po siya, 25 years old lamang po siya. So when you look at 2 Chronicles, chapter 29 to until 32, 4th chapter, you can see the history of the King Hezekiah's life. Kaya kung titingnan niyo po magmula ikalawang Chronicle, chapter 29 hanggang verse chapter 32, makikita niyo po yung buhay ni Hezekias. So today I want to share especially chapter 29. Higit sa lahat, ngayon po nais ko pong ibahagi sa inyo ang chapter 29. Actually, we know the King Hezekiah is a very great king of South Judah. At nalalaman natin na si Haring Hezekias po ay dakilang hari sa South Judah. Because God tell us why he was the very great king of Judah. Because when he was become a king, the situation, the national situation was so the worst. At sinasabi sa atin ng Diyos, nung siya ay naging dakilang hari po, sa katunayan, yung kalagayan po nung umupo siya sa trono ay malala po. And then those Israel conquered by Assyria BC 722. At ang North Israel naman po ay sinakop ng Assyria noong BC 722. But when King Hezekiah was king, 25 years old, BC, South Judah, BC 728. So when he became a king, he observed those Israel was conquered by the Assyria. Kaya nung 25 years old naman po si Hezekias, nung BC 728 po, siya po ay naging hari at nakita niya na po na yung North Israel po ay sinakop na. Because after 6 years later, 25 plus 6, so when he was 30 years old, he was very shocked. Why? Those Israel, they were also worshiping God, but they were conquered by Gentiles. Kaya pagkatapos ng 5 taon o 6 na taon po, nung 30 years old na po siya, talagang nagulat po siya dahil yung North Israel po, patuloy pa rin sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sakop pa po sila. Yeah, so actually
when he was the king, he see the through his eyes the north Israel was conquered by Assyria, but not only not only see the destroy the northern Israel, he saw southern Judah situation also not so good, the worst. Kaya po, sa katunayan po na naging hari po siya, nakita niya sa magitan ng kanyang sariling mga mata na wasak na po yung North Israel. Pero sa katunayan, hindi lamang po yung North Israel yung wasak. Nakita niya din po na yung kanyang bayan, yung Timog Judah, ay nasa malalang kalagayan po. So, they already conquered the northern Israel. Kaya nasakop na po yung North Israel. So every Judah, persons who are living in the southern area, they were very afraid because someday the Assyria will be conquered again, including attack us. Kaya yung mga taga-Judah po, nalalaman nila na balang araw na pagkatapos ng Israel, sila po yung susunod na atakihin. But the worst case, his father, King Hezekiah's father, Ahaz, when his father Ahaz worshiping idol. Pero ang mas malala po, yung kanyang ama, yung ama ni Hezekiah po, si Ahaz, Haring Ahaz po, ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Look at chapter 28, verse 13. Tingnan po natin sa chapter 28, verse 13. 2 Chronicles chapter 28, verse 13. Chapter 28, verse 13. Okay, I will read it. At sinabi sa kanila, huwag ninyong dadalhin dito ang mga bihag, sapagkat binabalak ninyong dalhan kami ng pagkakasala laban sa Panginoon, na dagdag sa aming kasulukuyang mga kasalanan at paglabag, sapagkat ang ating pagkakasala ay napakalaki na at may malaking puot laban sa Israel. In fact, because of his father Ahaz, the southern Judah was also almost completely destroyed. Sa katunayan po, dahil sa kanyang ama na si Haring Ahaz po, yung southern Judah po ay ganap na nawasak. Judah was almost ruined in the country now. Kaya yung Judah po ay talagang wasak o sira ngayon. So can you imagine, you are the king Hezekiah, you are 25 years old. Naisip niyo ba kayo si Haring Hezekiah, 25 years old po kayo. The 25 years old, not so old, so he don't know how to do, but the father was worshiping idol. So all of the people living in the southern Judah was also corrupted, their faith. Kaya kung kayo po nasa kalagayan, 25 years old po kayo, hindi niyo po alam yung gagawin. Yung ama mo, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at yung taong bayan po ay wasak. Yeah. So situation in Judah is not so different from the northern Israel. Kaya yung kalagayan sa Judah po ay hindi talaga ganun kakaiba mula doon sa northern Israel. So verse 29, verse 8 to 9. Chapter 29, verse 8 to 9. Okay. Chapter 29, verse 8 to 9. I will read. Babasahin ko po. Kaya't ang puot ng Panginoon ay dumating sa Juda at Jerusalem at ginawa silang tampulan ng sindak, pagtataka at pagkutya gaya ng nakikita ng inyong mga mata. Ang ating mga ninuno ay nabuwal sa pamamagitan ng tabak at ang ating mga anak na lalaki at babae at ang ating mga asawa ay nabihag dahil dito. So through this text, the verse, what should Judah do? Kaya sa magitan po ng unang teksto, ano yung dapat na gawin po ng Judah? The southern Judah was almost ruined. Yeah. Kaya yung South Judah po ay halos wasak na po. Because of their idolatry, the disobedience of God, so last of the world destroyed everything in their kingdom. Dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsuway sa Diyos, at yung pagkatalo sa digmaan, nawasak po ang lahat ng bagay sa kanilang kaharian. And so verse 9 said, their son and daughter, their wives, they are in captivities. At ang mas malala pa po, yung kanilang mga asawa po at mga anak ay dinalang bihag. Even they are not yet conquered by the Assyria. Can you imagine your son already captivity? Kahit na hindi pa po Your sila, son already slave, and your daughter also a slave. Your wife already slave. kaya isipin niyo po itong nasakop sila ng Assyria po, yung inyong mga anak, dinalang bihag, ginawang alipin. So their country almost ruined. Their house, the family also destroyed. Kaya yung kanilang bayan po, wasak. Yung kanilang pamilya po, nawasak, nasira. Also their economically, they are already corrupted. At yung kanilang ekonomiya po ay bumagsak.
National defense also failed. Yung kanilang pangdepensa po ay So- bumagsak din. So everything was corrupted, so there's no any hope. Kaya lahat ng bagay po bumagsak na, wala nang pag-asa. So country, the future is not guaranteed and it is falling down. Kaya yung bansang iyon po, yung hinaharap nila ay hindi talaga garantiya at pabagsak na po. So people of the Judah, the thought at that time, our life will be almost over. Kaya yung mga tao ng Juda po, taong bayan, inisip nila ng panahon na yun, yung buhay natin ay tapos na. Even the king was changed, replaced from Ahaz to Hezekiah, how Hezekiah can be build again our country? Kaya tapos yung kanilang hari po napalitan mula kay Haring Ahas hanggang kay Haring Hezekias. Kaya paano niya muling maitatayo ang kahariang ito? That's why the King Hezekiah life so the very important to our Christian life, because King Hezekiah very young, but his country was already corrupted. So how can he rebuild their country through the faith? Kaya mahalaga po yung katangian po ni Hezekiah sa ating buhay po dahil siya po bata pa po siya at yung kanyang bayan po ay wasak. But the final result, as you know well, because of the King Hezekiah, the country will be restored. The nation it is already recorded in the Bible. At pero sa magitan po ng kasaysayan ni Haring Hezekias, makikita po natin kung paano nagawa ni Hezekias po na mapanumbalik yung bayan po at naisulat po ito sa kasaysayan sa Biblia. So today's topic, how the King Hezekiah reformed their country. Kaya ang topic po ngayon, paano napabalik na bago ni Haring Hezekias po yung kanyang bansa. So how could the Judah, which are falling down, the ruin, can recover? Kaya paano yung Juda po, napabagsak na po, ay na-recover? The first thing, the King Hezekiah had the right starting point. Ang unang bagay po dito, si Haring Hezekias po, meron siyang mabuting tamang panimula. Yeah. He found the right starting point. Where can we start? Kaya nalaman niya, saan ba tayo magsisimula? So he's starting again from the sanctification the country. Kaya sinimulan niyang muli yung pagpapabanal sa bansa. Sanctification. Yung pagpapabanal po, Yeah. pagpapalinis. Because everyone, we know the southern Judah situation no different from the northern Israel. Dahil nalalaman ng lahat, yung Southern Judah po, yung kalagayan nila ay hindi naman talaga kakaiba mula sa kalagayan ng North Israel. They don't know but very near the country, the Assyria will attack us, so we'll be also slave. They feel. Dahil alam nila na malapit na yung North Israel sa South Judah, nalalaman nilang sila po'y sasakupit gagawing alipin ng Assyria. Because financially there's a problem, the family there's a problem, the country also a problem, everything was already corrupted. So how they can restore their life? Kaya yung kanilang ekonomiya, problema, yung kanilang relasyon sa mga pamilya, nagkaroon ng problema, lahat po ng aspeto bumagsak po. Kaya paano sila magsisimula? But King Hezekiah, he knew how can we start to recover their country. First starting point is the sanctification. Pero nalalaman po ni Haring Hezekias kung paano po panunumbalikin po yung kanyang bansa, kaya ito po, nagsimula po siyang muli. If you're king, what will you do to sanctify your country? Kaya kung kayo po yung hari, ano po yung gagawin nyo para pabanalin ang inyong bansa? So let's look at the 2 Corinthians Chronicle chapter 29 verse 3. Buksan natin yung ikalawang Kronika, chapter 29, verse 3. In the first year of his reign, in the first month, he opened the door of the house of the Lord and repaired them. Sa unang buwan ng unang taon ng kanyang paghahari, kanyang binuksan ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon at kinumpuni ang mga iyon. His first action, opened the door, holy temple. Ang kanyang unang ginawa, binuksan niyo po yung pintuan ng Panginoon ng templo. Because temple door was already closed, so he opened the door. Kaya dahil yung templong iyon ay sarado, kaya binuksan niyo po yung pintuan. The first four, he brought into the priest and the Levites and then gathered them in the east squares. Pagkatapos po, ay dinala niya po yung mga pari at mga Levita at tinipon po sila. His second step, he called the priest and the Levites. Why? Because Levites, the priest, should be inside the holy temple. It means the priest and Levi, they are roaming around. They don't know where is my position. So the King Hezekiah called
gathering inside the holy temple. Kaya po, ang ikalawang hakbang na ginawa niya, tinipon niya po yung mga pari at Levita. Bakit po? Dahil yung mga pari at Levita, dapat nandun lang po sila sa templo. Pero yung mga pari at Levita po, hindi po nila alam kung saan sila. Iniwan nila yung kanilang posisyon. And the verse 5, hear me, Levites, now sanctify yourself and sanctify the house of the Lord God of your father, and then carry out the rubbish from the holy place. At sa verse 5, pakinggan ninyo ako mga Levita, magpakabanal kayo ngayon at pabanalin ninyo ang inyong bahay, ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, at ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal. So he said, listen, sinabi niya, makinig kayo, sanctify yourself, magpakabanal kayo, and then sanctify your family. at pabanalin ninyo ang inyong pamilya. Then look at this holy temple. It is dirty, so we should cleaning all in the holy temple. Tingnan ninyo ang templo, ito ay marumi, kaya kailangan natin itong linisin. So the first starting the point in totally crisis was the sanctified himself, yourself, Levi the priest, and the sanctified the holy temple. Kaya ang panimulang punto po sa kabuuang krisis po ay yung pabanalin ng inyong sarili, pabanalin nyo po yung inyong mga sarili, yung mga templo ng Diyos. At so what is the first starting point of the recovery of faith? kaya ano po yung panimulang punto? Yung pagsisimula po ng pagre-recover ng pananampalataya. We also, if you want to recover your Christian life, you should be sanctified by the word of God. Kung gusto niyo din pong manumbalik ang inyong pananampalataya, pabanalin ninyo din po ang inyong buhay. So where should the restoration of our faith can start? Saan po ba nagsisimula yung pagpapanumbalik sa pananampalataya? Myself sanctification. Yung sa aking sariling pagpapabanal. The sanctification of my cell group. Yung pagpapabanal ng aking cell group. The sanctification of our church. Yung pagpapakabanal ng ating church. Yes. And also they asking when you Levi and then priest, you are sanctified, you should call your brothers and then let them be sanctified. At sinabi niya po, kapag kayong mga Levita at mga pari ay napabanal na, tawagin ninyo ang inyong mga kapatid para pabanalin sila. The verse 15, Sa verse 15 po, they gather their brethren, they sanctify themselves. Okay. nagtinipon nila ang kanilang mga kapatid at nagpakabanal. Okay, so according to the commandment of king at the word of the Lord, they cleanse the house of the Lord. Kaya po, ayon po sa kautusan ng Panginoon po, tinipon po nila, nilinisin nila yung bahay ng Panginoon. The sanctify means the holiness. Kaya po, yung pagpabanal po, ito po yung kalinisan. What is the holiness? Kung ganyan, ano po yung kabanalan? So what we do to become more sanctified. Ano po yung kailangan natin gawin para maging mapabanal? If you want to know what's the holiness, first you should know the definition of the unholiness. Upang malaman nyo po kung ano po yung kahulugan ng kabanalan, kailangan nyo mumang malaman kung ano po yung karumihan. For example, if you want to know the God, Kilala ninyo ang Diyos, kung gusto nyo makilala, kailangan mo munang makilala ang iyong sarili. if you want to know yourself, you should know first God. Upang makilala mo ang iyong sarili, kailangan mo munang makilala ang Diyos. If you want to know the gospel, you should first know the law of Moses. Upang malaman mo yung ebanghelyo, dapat mo munang malaman yung kautusan. So if you want to know the grace of God, you should know first the sinless and then lawlessness, Kaya the po, judgment. upang malaman kung ano po yung biyaya, kailangan mo munang malaman kung ano yung kasalanan, yung kasamaan po at yung paghukom. So if you want to know the holiness and the sanctification, you should first know unholiness, ungodliness. Kaya upang malaman nyo po kung ano yung kabanalan, pagpapakabanal, kailangan mo munang malaman kung ano ang karumihan. So verse 6. Let's look at verse 6. Tingnan po natin sa verse 6. Verse 6. I will read it. Sapagkat ang ating mga ninuno ay hindi naging tapat at gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos. Kanilang pinabayaan siya at inilayo nila ang kanilang mga mukha mula sa tahanan ng Panginoon at sila'y nagsitalikod. Yes. The first, impurity. Impurity is nothing else, just not the specific things, just like adultery, the murder, thief. Yung karumihan po, ito po yun. Yung para mas malinaw po, ito po yung pangangalunya, yung pagpatay, pagnanakaw. This verse mentioned the first greatest element of the impurity is abandoning God and then turn your face away from the God.
Ngunit yung una at dakilang elemento po ng karumihan po ay yung pag-iwan sa Diyos at yung lumayo sa Diyos. You are turning your back on God. Na tumalikod ka mula sa Diyos. So turning on your back on the temple of God. Yung tumalikod ka mula sa templo ng Diyos. You are turning your back on the God church. Tumalikod ka mula sa iglesia ng Diyos. So therefore, it is said, the looking at the God is holiness. Kaya nga po sinasabi na yung pagtingin sa Diyos, ay yung kabanalan po. So not looking to the God's holiness, it is the impurity. At yung hindi pagtingin sa Diyos, ito po'y karumihan. The turning your face away from the God is the unholiness. At yung pagtalikod mula sa Diyos, ito po'y karumihan. Yeah. And then the verse 7. Sa verse 7 po. Okay, I will read. Babasahin ko po. Kanila ring isinara ang mga pinto ng portiko at pinatay ang mga ilawan at hindi nagsunog ng insenso ni naghandog man ng mga handog na sinusunog sa dakong banal para sa Diyos ng Israel. When the Levites and the priest, when they enter holy temple, or inside the holy place, there's no more lamp. Kaya There's po, no incense. There's no perfume. No more the smells. kaya nung pumasok po yung mga Libita at mga pari po sa templo, sa dakong kabanal-banalan po, wala na po doon yung ilawan. Patay na po yung ilawan, hindi na po nagsusunog ng insenso po, at wala na pong handog na sinusunog sa dakong banal. When you check the holy temple, Kung susuriin niyo po yung dakong banal, you know, right? Through many Bible seminar, right? nalaman niyo na po ito sa Bible Seminar. Yeah. So when you look at the holy temple, the holy place, inside the most holy place, but outside here, holy place, and there's the most holy place. Kaya kung titingnan niyo po dito sa tabernakulo, meron po ditong dakong banal at dakong kabanal-banalan. Actually, all of the holy temple was already covered. So if there's no any lamp inside, there is no light. Pero sa dakong banal po, sa templong ito, kahit nito po ay may cover po, wala pong ilaw po dito. So if there's no more light, they can do like that. Kaya kung Can you imagine? walang ilawan po dito, magkakapa-kapa sila. So what's the meaning of the light of the lamp? No more the working, no more the worshiping by the Levites, no more the worshiping by the priest. Ano po yung ibig sabihin, patay yung ilawan? Ibig sabihin, wala na po doong paglilingkod. Wala na po doong paglilingkod, pagsamba po ng mga Levita at pari. No more there the burnt offering, and then it is the unclean, the people, Lord. At wala na po doong handog na sinusunog at yun po yung marumi na sa Panginoon. Actually, their lamp inside the holy place must turn on always the lamp. Sa katunayan po, yung ilawan sa banal na templo po ay palaging bukas po dapat. What's the meaning of the lantern? Lantern symbolized. Ano po yung sinisimbolo po ng ilawan? The symbolized light of the truth. Kaya yung ilawan po, ito po yung katotohanan. Yeah. There's a light. Actually, the lamp. It is the stand for the truth of God, the word of God. Yung gintang ilawan na ito, kumakatawan po ito sa katotohanan. So when the priest enter the holy temple, they only move according to the light illuminated by the lamp in the temple. Sa katunayan, kapag yung mga pari sa templo, gumagalaw lamang po sila ayon po sa paggalaw ng ilaw po doon sa loob ng templo. So meaning of the lamp is always on, meaning the word of God shining brightly on us. Yung ibig sabihin po na yung ilawan po ay nakabukas, ibig sabihin yung salita ng Diyos ay maliwanag po sa atin. The fact that the lamp is on the temple means we are work on our life by following the light of the truth. Ang katotohanan yung ilawan po ay nakabukas sa templo, ibig sabihin tayo po ay lumalakad sa ating buhay po na sumusunod sa ilawan. So no more lamp, meaning they already depart from the God. Yung kahulugan ng wala na pong ilawan, lumayo na po sila sa Diyos. They are extinguishing the word of God through their life. Kaya po hindi na po nakikilala yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. So the first 6,
they turn away their face from the God, and then when that holy temple, there's no more light, Kaya no more una- incense. Kaya una, tumalikod sila mula sa Diyos. Sunod, na wala na pong ilawan sa templo. At ikalawa, hindi na po sila nagsusunog ng insenso. What's the meaning incense? Ano po ibig sabihin ng insenso? When you look at the holy temple inside, the lamb here, and the bread here, and here, smells, incense, perfume. Kaya kung titignan nyo po dito sa dakong banal po, nandyan po yung gintong ilawan, yung tinapay po, at yung insensong sinusunog po. And so incense that never goes out in the temple. It symbolized thankful and then prayer and then praise toward the God. Kaya po yung hindi lumalabas po yung amoy ng insenso doon sa temple, ibig sabihin po, sila yung nananalangin doon sa Diyos. So in our life, we also always, we should express our thanks for God, and we should always pray to God. Sa ating buhay, palagi din po tayong magpasalamat at manalangin sa Diyos. So what's the impurity? Impurity of God. You no more prayer, no more thankful, always complaining. Ano yung karumihan po? Yung di na nanalangin sa Diyos, palagi na lang nagre-reklamo. But they extinguishing no more incense, temple. It means their prayer stop. Their thank to God is stop. Kaya yung hindi na po nila nakikila yung insenso po, ibig sabihin, tumigil na po sila sa pananalangin, tumigil na sila sa pagpapasalamat. And also, they are not offer the burnt offerings to the God in the temple. At hindi po sila nagsusunog ng mga handog doon sa templo ng Diyos. So the burnt offering means the burn everything without the leaving anything behind them. So they offer all everything to the God. Yung handog na sinusunog, ibig sabihin po, yung lubusang ihahandog mo ang lahat at walang matitira po. So the priest and the Levite, they already forgot their duty, their ministry. Kaya yung mga Levita po, mga pari, nakalimutan na po nila yung kanilang tungkulin, yung kanilang dapat gawin. And then verse 16. I will read it, verse 16. Babasahin ko po ito. Ang mga pari ay pumasok sa loob ng bahagi ng bahay ng Panginoon upang linisin ito. At kanilang inilabas ang lahat ng karumihan na kanilang natagpuan sa templo ng Panginoon tungo sa balwagan ng bahay ng Panginoon. At kinuha ito ng mga Levita at inilabas ito sa batis ng Cedron. Actually, they found some dirty things inside the holy temple. Say they brought out and then carry out, took it out and then threw away to some garbage land. Sa katunayan po, nung pumasok sila sa bahay ng Panginoon, nakakita sila ng maraming karumihan, inilabas po nila yung karumihan iyon sa templo po. So what do you mean? There's a lot of the dirty things inside the holy temple. Ano po ibig sabihin ng maraming karumihan po sa loob ng banal na templo? Because Levi didn't do the worshiping activity. There's no more the offering. So they act like the house store. So okay, everything put inside because a lot of the stuff here, the electric pan, right? There's just like everything stuff is put inside so they feel it's not the holy place. It's a house, the warehouse. Kaya po, dahil yung mga Levita hindi na po at mga pari hindi na nila alam yung gagawin po. Sa katunayan po, yung templo po ay pinalagyan na lang po nila ng mga kagamitan po at naging marumi na lang po iyon. So it's the situation where the holy place, the most holy place, full of the unclean things. It's which is not permitting by God. Sa katunayan po, yung kalagayan po sa banal na dakong banal at sa dakong kabanal-banayan po ay punong-puno ng karumihan po na hindi po pinapahintulutan ng Diyos. So that's why the King Hezekiah collect the priest and the Levites and the just inside. And the first cleaning the holy temple and the most holy place. And then we should be gathered do again our burnt offering. Kaya po una, ang ginawa niya sa Aring Ezekias, tinawag niya po yung mga pari at Levita at kanilang nilinis po yung banal na templo ng Diyos at nagsimula sila ulit maghandog. Why they put something inside in the most holy place? Because only once a year,
only high priest can be entered inside the most holy place with the blood of the animal, right? Once a year. So Bakit- they feel, oh, why we are very enough space? So why we put only visit, won't enter the high priest with the once a year with the blood. So we can put everything inside. Dahil iniisip ng mga pare at libita, minsan sa isang taon lang naman tayo papasok doon sa dakong kabanal-balanan para magandog ng dugo na inaalay po. Kaya ang ginawa nila, inilagay nila yung maraming kagamitan po doon. So we can lessen some this kind of the unclean things. Kaya matututo pa tayo ng mga, dito yung mga bagay na hindi marurumi. In our life, there's no more light of the Word of God, which is the Word of God. We don't have any incense, which is like the prayer. We will be the close to impurity. Kung sa ating buhay po, kung wala na tayong salita ng Diyos, kung wala na pong insenso po, ito po yung karumihan. If you put in your heart dirty things in your heart, dirty mind, it is the impurity. Kaya kung ilalagay mo sa iyong puso yung maruming kaisipan, yan po ang karumihan. So when I look at something other than God, it could be just like my son, my children, my money, my dreams, on myself. It can be your unclean things. Kung ilalaga ko yung ibang bagay, liban sa Diyos sa aking puso, yung aking mga anak, yung aking mga magulang, yan po yung maruruming bagay. So not living according to the light of the world, but Yung moving myself according to the worldly philosophy, the worldly idea, worldly experience, it is the unholiness. At kung hindi mabubuhay ayon sa liwanag ng salita ng Diyos at kumikilos sa aking buhay ayon lamang po sa pilupisiyan ng sanlibutan ito, yung sariling kaisipan, ideya, at yung pagkamakatao, ito po yung karumihan sa harapan ng Diyos. That's why the King Hezekiah, first he want to sanctify how? You should be gathered here and you should turn on the light first. Kaya unang ginawa ni Hezekias po, tinawag niya po kailangan yung magtipon dito at una, magpapanal kayo at linisin niyo ito, magsondog kayo ng insenso. The first, opening your Word of God, Bibles. Una, kayo mag-alay kayo sa magitan ng Biblia. The listening the Word of God and the meditation Word of God. Yung makinig ng salita ng Diyos at pagbulay-bulayan yung salita ng Diyos. The light of the Word of God can be bright in your heart. Yung liwanag ng salita ng Diyos ay liliwanag sa inyong buhay. That is the holiness. Ayan po yung kabanalan. And also, instead of relying on your experience in your power, the worldly thing should be changed, replaced. Rely on the God. Kaya at sa halip na magtiwala sa iyong sariling karanasan, sariling kakayahan po, at sa mga bagay ng sanlibutan ito, palitan niyo po ito, magtiwala ka sa Diyos. So anyway, luckily they follow his king's decision. So they cleaning in the holy temple, they turn on the lamp, they put on the intent working now. Pero sa katunayan po, sumunod sila sa mga utos ni Haring Hezekias, kaya nilinis nila yung templo, nagsunog na po sila ng mga insenso. So the first step, understand? What's the first starting point to recovering their life? Kaya Sanctification themselves, sanctification the holy temple. Kaya ano po yung unang kanilang ginawa po? Yung kanilang pinabanal ang kanilang mga sarili at pinabanal nila ang templo. The second thing, he also had the right direction. At ikalawa, meron po siyang tamang direksyon. So where's our right direction to go? Saan po ba yung tamang direksyon nating patutunguhan? What's my purpose for? My aim for? Ano ba yung aking layunin? Ano ba yung aking layon? And the King Hezekiah run toward the covenant with God, covenant right practice. Kaya tumakbo po si Haring Hezekias patungo doon sa tipan ng Diyos at sa tamang pagsasanay. Look at it, verse 10. Tingnan po natin sa verse 10. Okay, verse 10, let's read all together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Ngayon nasa aking puso na makipagtipan sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, upang ang kanyang matinding galit ay maalis sa atin. So, what King Hezekiah they are talking about now is making the covenant with the Lord.
Kaya ngayon, ano po yung sinasabi ni Hezekias? Ngayon, may napagtipan ako sa Panginoon. Actually, it does not mean the establishing new covenant with God. Hindi po ito nangangahulugan na magtatatagpo ng panibagong tipan sa Diyos. King Hezekiah said that we should return to the covenant with God and our ancestor, the Israel, already had. At ang sinasabi po ni Hezekias dito, manumbalik tayo sa dating tipan na sa Diyos at yung dating sinimulan po ng ating mga ninuno. So first, start point, sanctify, right? And second, they want to go back covenant. Kaya una po, ang kanilang unang ginawa po ay nagpakabanal at ikalawa, nakipagtipan. Yeah, covenant. So in fact, where they should go is to return to the covenant with David and then with God. They already had made. Kaya po, ang kailangan lang nilang gawin, bumalik sila sa dating tipan nila na ginawa na po nila doon sa Diyos. Actually, King Hezekiah didn't return to their good memories, the memory of the glorious old times. Sa katunayan po si Hezekias, hindi na po siya nanumbalik sa dating alaala po nung maluwalhating panahon, nung unang panahon po. He simply say, let's go back to the covenant with God. Ang sinabi niya lang po, basta sinabi niya, manumbalik tayo sa pakikipagtipan sa Diyos. Actually, everybody, actually nowadays, in the relationship couple, husband and wife, there's so many that broken. Sa katunayan po, marahil nalaman niyo po, sa panahon ngayon, yung kalagayan po ng relasyon ng mag-asawa, marami po yung nasisira po. In Korea, also it is that every 10 couples will be married, the 5 couple or 6 couple will be divorced. Alam niyo po, directly. sa Korea po, yung sinasabi po na sa may 10 mag-asawa po, halos 5 o 6 po yung naghihiwalay. Actually, in Korea, the procedure of the divorce so easy. Sa katunayan po, yung paghihiwalay po sa Korea po ay napakadali. What about in Philippines? If you want to divorce your husband more than 3 years, and then you should spend a lot of the money, right? Halimbawa po, paano po kayo dito? Kung gusto nyo pong makipagkatapos ng 3 taon, gusto nyo pong makipaghiwalay sa inyong asawa, gugugol kayo maraming pera. But someone don't have any chance to divorce, you will do some annulment, right? Process. And anyway, it's same, divorce. Pero sa iba, dahil sa walang kakayahan po, nagpa-annulment na lang po. Pero ganoon pa man, yun po ipaghiwalay sa pag-aasawa. Actually, originally, all of the couple, we are not able to always loving each other, always happiness to each other. Sometimes the couple can be fighting, arguing something. Sa katunayan sa buhay mag-asawa po, hindi palaging masaya, hindi palaging nagmamahalan, palagi may pagkakataon talaga nag-aaway. So there's a risk the relation will be broken down. Kaya may pagkakataon talagang masira po yung samahan. But what is the problem? Ngunit ano po ba yung problema? Every couple experience dangerous moment, but where does recover come from? Sa bawat mag-asawa po, mayroon pong sandali na mapanganib. Pero saan po ba yung sandali na nanunumbalik sila? What do you think? Should many couple go back to the happy moment they had together before in the past? Ano po sa tingin niyo na yung mag-asawa po kailangan bumalik sa dating kasiyahan po, alaala na meron sila noon? Should the couples should go back to their hitting, the passionable, the feeling time in the past? O kailangan nilang balikan po yung kanilang pinag-awayan po, yung kanilang naramdaman sa nakaraan? When they should go back to their feeling when they are touching, even holding the hands, they're very Kailangan nilang manumbalik sa dating alaala po na yung hawak-hawak pa lang nila yung kanilang kamay. The first time, they should go back to the moment. There are some good feelings times. Una, kailangan nilang manumbalik sa dating maayos pa po yung kanilang samahan sa isa't isa at yung kanilang nararamdaman. No, if you really, the couple want to recover their relationship, they should go back to their covenant, their vow. Kaya kung gusto ng mag-asawa na manumbalik sa kanilang dating relasyon, kanilang balikan po yung kanilang tipanan. Actually, when you are married, in front of the family and the friend, the relatives, we announce we are become a couple. Sa katunayan, nung ikinasal po tayo sa harapan ng ating mga magulang, sa harapan ng ating mga kamag-anak, in-announce natin na tayo ngayon ay mag-asawa na. And then, the two couples, they promised in front of the family and the friend, I will take
her, I will take her, my wife, as a wife. So I pledge, even we have the happy time and the sad time, if we have a sickness, the health time, we'll be living forever. We'll keep each other. At yung mag-asawa po sa harapan ng mga magulang kamag-anak, nangangako sila na alagaan namin yung isa't isa sa panahon ng kapag may sakit, sa anumang kalagayan, iingatan namin yung isa't isa. Also, husband or wife also, I will serve my husband and the love husband in time, happy time, in sad time, in sickness time, in health time. At yung asawang babae naman, nangako siya sa kanyang asawa, paglilingkuran kita sa kahirapan man. So you should remind when you married, we already decide, we already vows. Kailangan- We'll be caring each other, serving each other. Kailangan niyo pong alalahanin na nung kayo po'y ikinasal, nangako na kayo sa isa't isa na paglilingkuran ninyo ang isa't isa. So King Hezekiah want to recover their relationship with the God through the reminding of their covenant. Kaya po si Haring Ezekias, gusto niya po nais siya na panumbalikin po yung relasyon sa Diyos sa magitan po ng pag-alala sa kanilang tipan sa Diyos. So we must do the same. Kaya ganun din po yung dapat nating gawin. Lord, I have a great sinner. Panginoon, isa People, akong Lord. malaking makasalanan sa harapan ng Panginoon. Actually, if you are not saving me through blood of Jesus Christ, how could we get some eternal happiness? So please give us another please give us remind our first love of the Jesus Christ. Sa katunayan, kung hindi mo ako iniligtas sa magitan ng mahalagang dugo ni Jesus, hindi ako magkakaroon ng ganitong malaking kasiyahan magpakailanman. Kaya ipaalala mo sa akin. So yung after we kaligtasan are ito. saved, why God asking to us to join the water baptism ceremony? After saved, why God order us the first joining official ceremony through water baptism? Pagkatapos nating maligtas, bakit iniutos sa atin ng Diyos na pagkatapos po noon, kailangan nating magpabautismo? Of course, when you are Mormon, listen the gospel, realize true gospel, you are happy, you are saved. That day, the Mormon is your salvation day. Dahil sa araw nung maligtas ka, yan yung sandaling napakasaya mo at yun yung araw ng kaligtasan mo. But as a sign of our relationship with God, God orders the joining the water baptism ceremony. At bilang tanda ng relasyon natin sa Diyos, kailangan nating sumama doon sa seremonya po ng pamubautismo. So when you are joining the water baptism ceremony, the pastor asking us, are you saved through the blood of Jesus Christ? Kaya kapag nagpabautismo ka, tatanungin ka ng pastor, naligtas ka na ba sa dugo ni Jesus? So do you love the God just like God loves us? Iniibig mo ba ang Diyos na gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Do you living for the Lord? Not just like a people, you loving forever, rest of your life. Kaya mabuhay ka ba para sa Panginoon na hindi gaya ng ating dating pamumuhay mo na ibigin mo ang Panginoon? And then everybody you say yes. At lahat po sinasabi natin oo. And then you right. Pagkatapos nilulubog po sa tubig. So if you are forget it the first love of Christ, you should remind how we get covenant with God. Kaya kung nakalimutan nyo na po yung unang pag-ibig ni Kristo, alalahanin nyo po yung unang ninyo naging tipan sa Diyos. Because we should remember our pledge before the Lord. Dahil kailangan nating alalahanin yung ating pangako sa Panginoon. The Lord, I believe God is the only God, and then Jesus Christ the only begotten Son of God, and He saved my life, savers. So please let me change my life through the love of Christ again. Panginoon, alam kong ikaw yung iibig sa akin, kaya pakiusap, baguhin mo yung aking pamumuhay. Yes. So that whenever remembrance the love of Christ, first love of Christ, the danger situation will be the change. Kaya sa tuwing naalala natin yung unang pag-ibig ni Kristo, yung sitwasyon po na mapanganib, mababago. So we Christian must rely on the grace of the Holy Spirit, power of the Holy Spirit. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat po tayong magtiwala sa biyaya po ng Espiritu Santo. Yeah, so, and then we decide to obey the evangelized lost souls. At nagpasya po tayong sumunod at mag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa. Anyway, therefore, the starting point of the recovering
my faith is not by my heart feeling, not by my special experience towards God, but the point of the recovering is return to my pledge to obey the God, return to the first love of Jesus Christ. Kaya po sa makatuwid, ang panimulang punto po ng aking pananampalataya ay hindi po doon sa mainit kong nararamdaman o sa mga karanasan ko tungo sa Diyos, kundi yung panimulang punto ng panunumbalik sa Diyos ay yung balikan po, yung tipan mo sa Diyos at pagsunod mo sa salita ng Diyos. Actually, but Hezekiah, the work for the restoration, the faith, through the sanctification, and next, through the recover their covenant, but next step, he decided execution. Kaya sa katunayan po, ang unang ginawa, pasimula ni Hezekias pong ginawa niya, ay yung pagpapanal po, at ikalawa, yung manumbalik sa tipan ng Diyos, at ikatlong hakbang na ginawa niya po, yung pagbitay po, yung pagpatay po. Okay, let's look at the verse 12. Tingnan po natin sa verse 12. Verse 12. Okay, I will read. Babasahin ko po. At tumindig ang mga Libita, si Mahat na anak ni Amasai at si Joel na anak ng Azarias mula sa mga anak ng mga Kohatita at mula sa mga anak ni Merari, si Kish na anak ni Abdi at si Azarias na anak ni Jehalil mula sa mga Gershonita, si Joa na anak ni Zima at si Eden na anak ni Joa. So what did the Levites do first? Kaya ano po yung unang ginawa ng mga Libita? The key point, these Levites arose. Ang pinapunto dito, tumindig ang mga Libita. The Levites stand up. It is important. Kaya malaga ito, tumindig po, tumayo po yung mga Libita. What really matters is this happens. Ang mahalaga po dito ay yung itong nangyari na ito. Can you imagine the Levites and the priest, they listen, calling from the king Hezekiah. Naisip niyo po ba ito? Yung mga Libita at pari, narinig nila yung pagtawag ni Haring Hezekias. And then the king Hezekiah remind them where we should go from. Go back to the restoring our faith. Kaya pinaalala sa kanila ni Haring Hezekias, kailangan nating balikan yung dati nating kalagayan. But the people, they listening what's the starting point of restoration of the faith? They don't have any heart to the restoring faith. But when they heard the King Hezekiah's advice, they changed their heart, so they arise. Kaya po, nung unang marinig nila yung tawag ni Haring Hezekias, sa katunayan wala po silang puso na pabalikin po yung pananampalataya po doon. Pero nung marinig nila po yung payo ni Haring Hezekias, nagkaroon po sila at tumindig po sila. And then they did through their bodies, through their life. At talagang ginawa po yun sa kanilang buhay at sa kanilang sarili. The verse 17. Sa verse 17. Okay, I will read. Babasahin ko po. Sila'y nagpasimulang magpakabanal sa unang araw ng unang buwan at sa ikawalong araw ng buwan ay pumunta sila sa portiko ng Panginoon. Pagkatapos ay kanilang itinalaga ang bahay ng Panginoon sa loob ng 8 araw at sa ikalabing-6 na araw ng unang buwan ay nakatapos sila. Yes, what did they do to sanctify them on the first day of first month? Ano po yung kanilang ginawa po sa unang araw ng kanilang buwan po? They began to sanctify on the first day of first month. Nagpusimula silang magpakabanal sa unang araw ng unang buwan. Actually, Hezekiah, the Israelite, didn't do the sing and hope for the recovering. Sa katunayan yung si Hezekias at mga Israelita, hindi po sila umawit basta lang at umasa para sa kanilang panunumbalik. They stood up, began the sanctification on the first day of the first month. Talagang sila po ay tumindig at sinimulang pagpakabanal po sa unang araw ng unang buwan. How to do that, the execution, the people, Holy Temple, there's outside. So they cleaning first, here, to the first 8 days. Kaya po, ano po yung unang nilang ginawa po doon sa dakong templo ng Diyos? Una po, nilinis po nila iyon. The courtyard was purified until 8 days of the first month. Kaya po, sa ikawalang araw ng buwan ay pumunta sila sa portiko ng Panginoon, kanilang nilinis. In the next 8 days, they devised the cleaning the holy temple on the most holy place. At sa kasunod na ikawalong araw po, kanilang nilinis naman po yung bahay ng Panginoon po.
So when they are cleaning the whole totally, they spending 8 days and plus another 8 days, totally 16 days only they doing cleaning inside the holy temple. Kaya ang kanilang ginawa po, 8 araw na paglilinis, 8 araw na paglilinis. Kaya sa kabuuan, ang buong ginawa lang po nila ay maglinis ng templo. They did not only the listening the King Hezekiah advice, they doing, following their advice, they acting. Hindi lamang nila pinakinggan yung payo ni Hezekias, kundi kanilang ginawa at talagang sinunod po yung payo ni Hezekias. So when you listen the sermon today, how can you apply your life through the sermons? Kaya kung Word of God. habang nakikinig kayo sa sermon na ito, ngayon po, paano nyo po i-apply yung sermon na ito sa inyong buhay? So when you go back your house, you should checking your house. If there's dirty, you should scrap. You should make the clean in your house first. Kaya pag uwi nyo po sa inyong bahay, kapag uwi nyo po, kapag may marumi po, linisin nyo po ito. And so you should checking your heart and then scrap all the dirty things from the heart. At siyasatin mo ang iyong puso at tanggalin mo, alisin mo yung maruruming bagay sa iyong puso. They do the 16 days, the continuous spending time, the cleaning the God's temple. Kaya ang ginawa nila sa 16 na araw po, patuloy po silang naglinis ng templo. They knew because it's the first step to cleaning their heart. They knew how can sanctify them for the cleaning the holy temple first, 16 days. Kaya nalalaman nila yung kanilang unang hakbang po para malinis yung kanilang puso po. Kailangan nilang linisin po sa loob ng 16 na araw po yung templo ng Diyos. So without your action, without your changing your mind, changing your action, how could be sanctified by the word of God? Kaya kung wala po ang inyong mga gawa, wala po yung inyong action po, paano po kayo mapapabanal? So our recovery of the faith actually carry out from the holiness and then run towarding to the covenant. At yung recovery po ng ating pananampalataya po ay yung kabanalan po, tungo sa kabanalan. And then doing action. At yung gawin po ito. Okay, so I will summarize today's sermon topic. Kaya isa-summarize ko po yung pinag-aralan po natin sa sermon ngayon. The time when King Hezekiah first become a king, he seems so familiar to time the church faced it. Sa katunayan, nung si Hezekias po, nung siya ay naging unang hari, ito po ay talagang kapareho po sa panahon nung nagsisimula pa lang yung Philippine Church. For example, look at this. Pero, Around. tingnan There niyo are po a lot of the ngayon, churches here in the Cavite. napakarami ng church sa Cavite. Yeah. Because a lot of the Christian, they said, I'm a Christian. They said, we are preaching the gospel also same. At sinasabi naman ng ibang mga church, kami din ay mga Kristiyano, pinapangaral din namin yung ebanghelyo, parehas lang tayo. But actually, it's not easy to find the true church preaching the gospel only. Pero napakahirap po makahanap ng isang church na nagtuturo talaga ng tunay na ebanghelyo lamang. Can you imagine when those Israel was conquered, they already oppressed, right? So King Hezekiah also already their people there was already corrupted. So there's the two biggest danger situation: outside the enemy, inside enemy. Kaya sa panahon po na ito, nung ang North Israel po ay sinakop po ng Assyria at yung South Judah po, nalalaman nilang sila po ay sasakupin. Kaya ito yung dalawang kalagayan pong hinaharap, nalalaman po ni Haring Hezekias na may dalawang bagay pong kailangang harapin. So in our situation also same. Outside, even there are a lot of the Christian churches, they are not preaching gospel only. They preaching the blessing, many blessing to be a rich, to be a good person, to be a nice man. Ganon din po sa atin sa labas po ng mga sa church po na nagtuturo po. Hindi lang sila nagtuturo ng ebanghelyo po, hindi po tunay na ebanghelyo, kundi nagtuturo sila ng biyaya lamang, nagtuturo sila kung paano yumamang at yung pagkapala lamang. Not only outside situation, when you check inside your heart, change. You are not sanctified if you are not the focus of the Word of God. You are not the rely on the Word of God. It also dangerous situation. At hindi lamang titingnan nyo sa labas, kung titingnan mo din yung iyong sarili na kung hindi ka napabanal, kung meron po karumihan sa iyong puso, yan po'y mapanganib. So how can find your starting point to recover your faith? Kaya paano matatagpuan po yung panimula po ng pagre-recover sa iyong pananampalataya? Because you can be cleansed in your heart, cleansed
your heart through the word of God, through the fellowship. Dahil malilinis ang iyong puso sa magitan po ng salita ng Diyos, sa magitan ng fellowship. And also we have a chance to attend the summer retreat, to listen again our Bible seminar, the listening the gospel, together all Philippine Life of the Mission churches. At may pagkakataon tayong dumalo sa summer retreat po para makinig muli ng Bible seminar at para makinig muli ng Bible seminar kasama ng lahat ng mga kapatid sa buong Pilipinas. So we can recover our faith and establish again, so we can restart again, growing our faith. Kaya po mapapanumbalik natin muli yung ating pananampalataya, may tatayong muli mo natin yung ating pananampalataya. Yeah, so you know, Hezekiah, even he's a very good man, Israelite didn't listen their good advice, God's word of God. Southern Judah will be corrupted, cannot continue. Sa katunayan po, kung hindi naging mabuting hari si Hezekias at kung hindi nakinig yung kanyang bayan po, kung hindi nila nilinis po, sa katunayan talagang lubos na mawawasak po yung South Judah. Actually, Southern Judah, the Hezekiah is the 13 kings, right? Sa katunayan si South Judah, si Hezekias po yung pang-13. Actually, if they are not changed their recovering their faith, their country will be also right away can be defeated by the Assyria. But their last king is the 20s. So God allowed to reign by their king, not by the Assyria, not by the Babylonia. They can be continued to establish their country. Kaya po, kung hindi po sumunod po yung at hindi po naging mabuti si Haring Hezekias, sa katunayan sa kanya po sana magtatapos po. Pero nagpatuloy po ito hanggang sa ika-20 mga hari po, hindi sa magitan ng hari ng Assyria at ng Babylonia, kundi nagpatuloy po yung kanilang kaharian. So we should go back to right starting point, people God, and there we should go to right direction. Kaya kailangan to nating move our toward to God. manumbalik sa balikan po yung tamang direksyon po at tamang panimulang punto po sa harapan ng Diyos. Okay. So first, remember, sanctify yourself and then your church. Your cell group, your church. Kaya una, pabanalin ninyo ang inyong sarili, ang inyong church, ang inyong cell group. And then number 2, you should be go forward to the covenant we made with God. At kailangan po nating tumungo doon sa pakikipagtipang ginawa natin sa Diyos. We should go back to the first love of Jesus Christ. The moment you are saved, the moment we pledge people, Lord. Balikan natin yung unang pag-ibig ni Kristo sa sandaling tayo po ay nangako sa Diyos. Not move toward to my feeling, not go toward for the memories. Hindi po yung balikan po yung ating, hindi tumungo doon sa ating mga nararamdaman lamang po at mga alala. The third, let's not just decide my word, just actually get up and then put it actually practice. At ikatlo, hindi lamang tayo magpasya sa magitan ng ating mga bibig, kundi tumayo po tayo, tumindig po tayo, bumangon tayo, at sanayin po natin ito. So today, we have a lot of time, so only I sharing some verses, but I suggest Second Chronicle chapter 29 to 32. There's a 4 chapter, 29, 30, 31, 32. So you can get a lot of the lessons from King Israel story. Kaya dahil wala po tayo sapat na oras, pero magmula po ngayon, kung mayroon po kayo, mula sa ikalawang Chronicle, chapter 29 hanggang 32 po, makakakuha po kayo dito ng maraming aral. So let's do our best to evangelize, but we first check ourselves, sanctify myself, and then cell group, and then church first. Kaya po, gawin po natin yung ating makakaya para mag-evangelize. Ay, hindi lamang po mag-evangelize, kundi suriin natin yung ating mga sarili. Pabanalin yung ating sarili, pabanalin yung ating cell group, pabanalin yung ating church. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Heavenly Father God, thank you so much. Give us a wonderful chance again to evangelize through the summer retreat. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng dakilang pagkakataon na muling makapag-evangelize sa pamamagitan po ng summer retreat. The Lord, thank you for study of the story of the King Hezekiah reform. Panginoon, salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong mapag-aralan po yung pagbabago sa pamamagitan po ni Haring Hezekias. As the King Hezekiah performed before, please let us follow the action of the King Hezekiah performed.
At gaya ng pagpapanibago ni Haring Hezekias noon, nawa magawa po naming papapanibago po yung ginawa ni Haring Hezekias. Yeah, King Hezekiah to go to the starting point about the sanctification. Please let us be also sanctified ourselves. Gaya po ng ginawa ni Haring Hezekias na tumungo po siya sa tamang direksyon po ng pagpapakabanal na linisin din po namin yung aming mga sarili. And then when they go back to the right direction, to covenant with God, please let us go back our first love of Jesus Christ. At kapag tumungo na kami sa tamang direksyon, nawa manumbalik po kami sa unang pag-ibig ni Kristo. And then also please let us put in the real true practice. At talagang isagawa po nawa namin ito. Thank you for everything. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Salamat po sa lahat ng bagay. Dinadalangin po namin ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you.